Hello everyone, Christopher Valdez here of marketinggenussecrets.com and welcome to this very special training video all about traffic. And alam naman natin na ang traffic ay yung mga taong napapapunta natin sa ating mga website. Tama. Pero truth is, kung bago pa lang yung ating website, ay totoo talaga yung statement na ito, no? No one knows your website exists until you tell them it does. Okay? And this is a harsh reality na kailangan natin tanggapin, no? Kaya importante paglaanan talaga natin ito ng oras upang sa ganon, maraming tao yung makakita ng website na na-create natin. Domino effect kasi ito, no? Kapag napunta na sila sa website natin, so say for example sa ating blog, makakabuild na tayo ng rapport at relationship sa kanila. Mababrand na din natin yung ating sarili as an expert and as an authority sa ating niche market. And makakapag-build na din tayo ng list once they subscribe to our opt-in forms. Okay? And syempre, makikita na din nila yung ating mga products na nire-recommend at pinopromote sa kanila. So, that is how important driving traffic is. Kaya kasama din ito dun sa 4 na importanteng skills na kailangan natin ma-develop ASAP, no? So, that is driving traffic, list building, conversion, at saka duplication. Okay? At bawat isa dito ay kailangan paglaanan ng oras ng bawat internet marketers every day. So in this special training video, we will go deep about traffic, no? So pag-uusapan natin yung multiple sources of traffic na pwede natin itap para sa negosyo natin. Okay? Marami kasing newbie marketers yung ginagawa nila is nakikreate sila ng traffic from scratch. At sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang na hindi madaling gawin yung bagay na ito. Mas practical pa din talaga na bago natin i-create yung website natin, ay meron na itong high demand of pre-existing flow of traffic. Okay? Parang gagawin mo na lang ay maglagay ng mga traffic signals dito tulad ng mga ads para ma-divert natin yung mga taong ito para pumunta sa ating mga website. At magagawa mo ito sa maraming paraan, no? So, nandyan yung Facebook marketing, Twitter marketing, blogging, social networking, email marketing, banner ads, forums, SEO, YouTube marketing, direct emails, okay, business cards, online profiles, at syempre napakarami pa. Okay? And actually, itong mga traffic generating tools na ito ay hindi din talaga yan nalalayo sa isang offline business, no? So, say for example, meron kang killer recipe ng bagnet. So yung tipong mapapa-extra rice yung customer mo sa sobrang sarap nito. Kaya gusto mong mag-open na ngayon ng restaurant pero limitado lang yung budget mo. So sa pagbubukas ng restaurant mo na ito, alam mo na kaagad na yung success ng bagnet business mo ay nakadepende talaga yan sa location ng restaurant mo. Tama? Tanong is, willing ka bang magbayad ng malaki para may position mo yung bagnet business mo sa matataong lugar tulad ng mga malls? Or magsisave ka na lang ng budget mo at ilagay mo yung resto mo sa isang lugar na may mababang renta lang pero hindi ganun kadaming tao yung dumadaan. Tama? Oo, malaki yung bayad sa mall pero alam mong maraming tao din yung bibili ng killer bagnet mo. Okay? So in short, mas malaki yung magiging income mo dito. So yung tawag sa mga taong makakakita ng bagnet business mo sa mall ay organic traffic mo. Samantalang doon naman sa mababa yung renta pero hindi naman ganun kadami yung tao, ay kailangan mo pang magbayad para sa mga ads mo upang sa ganun, dumami yung tao na maging aware doon sa bagnet business mo. Tama? So that is what driving web traffic is all about, no? Kaya tulad nung sabi ko, kahit gaano pa kaganda yung business opportunity mo, kahit gaano pa kalupit yung product na ino-offer mo, ay walang silbi ito kung walang tao na nakakaalam na nag-e-exist yung business mo online. Okay? So, napaka-importante i-consider mo ito before you build your website, before you select your niche market, and before you create or before you choose your own products. Okay ba yun? So, ganun na lang talaga ka-importante na hanapin mo muna yung traffic mo, hanapin mo muna yung need ng traffic na yon, and then i-offer mo yung product mo bilang solusyon doon sa need ng traffic na yon. Okay? So, kapag ginawa mo ito, you never get to worry about finding traffic dahil alam mong nandyan na sila.
Ibig sabihin nito ay hindi mo ubusin yung lahat ng oras mo, yung tipong parang may full-time job ka sa paghahanap ng traffic para sa ino-offer mo. So this time, intindihin na natin ang mas malaliman pa itong pagdadrive ng traffic na ito, no? Okay? So step 1 is you need to find a highway. So every highway ay may point A at may point of destination ito. Tama? So saan ba yung point A or yung pinanggagalingan ng highway na ito? At yung point of destination or yung pupuntahan ng highway na ito. Okay? So say for example, dito sa image na ito, no? Ito yung highway ng North Luzon Expressway o yung NLEX. So saan ba yung point A nito? Of course, yung point A nito ay sa Metro Manila or pwede din na isama na natin dito yung Bulacan at saka yung Pampanga. Tama? So saan naman yung point of destination nito? Pwedeng yung point of destination nito ay sa Region 1, Region 2, Region 3, or sa may CAR o yung Cordillera Autonomous Region. Tama? So ngayon, kailangan intindihin natin yung mga commuters o yung traffic na dumadaan dito sa NLEX o dito sa highway na ito. Okay? Sila kasi yung posibleng maging customers natin. Sila kasi yung posibleng makakita ng mga ads nung ino-offer natin. Okay? So, kailangan natin sagutin itong mga questions na ito, no? And yung question number 1 is, how many of them are there? So, ilang daan o ilang libong tao ba yung dumadaan sa NLEX araw-araw? Okay? So, question number 2 is, how often do they travel here? So, gaano sila kadalas dumaan sa NLEX, no? Dumadaan ba sila dito dahil nag-aaral o nagtatrabaho sila sa Metro Manila? Or dumadaan ba sila dito dahil nag-aangkat sila ng mga produkto nila papuntang Metro Manila? Okay? Or dumadaan ba sila dito dahil may out of town vacation sila sa mga magagandang probinsya tulad ng Ilocos Norte? Okay? So, gaano kadalas sila dumaan sa highway na ito? So, question number 3 is, what is their attention span with your ads? So, napapalingon ba sila o napapansin ba nila yung mga billboards mo na makikita along highway? Or hindi? Okay? And finally, question number 4, what are their needs? So, ano ba yung kailangan ng mga commuters na ito, no? So, makakatulong ba yung offer mo dun sa needs ng commuters mo or hindi? Pwedeng factor din kasi ito dun sa attention span ng mga commuters mo. Okay? So, kailangan mo talagang i-master yung highway na dinadaanan ng mga commuters dito. Upang sa ganon, malaman mo kung paano mo sila i-divert papunta sa website mo. Okay? So, step number 2, you need to manipulate commuter flow. So, this time, itong image naman natin dito is sa NLEX, no? Sa may Quezon Bicol Expressway. So, sa step na ito, kapag master mo na yung highway na dinadaanan ng commuters at kung ano-ano yung likes, yung dislikes, tsaka yung mga needs nila, ang gagawin mo ngayon is i-persuade mo sila to take your exit and end up to your location. So, in short, driving traffic is simply diverting people to go to your location. Okay? To go to your website. At magagawa mong i-divert sila by simply putting clever ads in that highway. So, say for example, sa image na ito, no, kunwari yung location mo ay nasa bandang kanan. At yung mga commuters ay kailangan nilang kumanan para mapuntahan yung location mo na yon. Okay? So, kailangan mong gumawa ngayon ng mga ads upang sa ganon, ma-divert mo sila to turn right at mapuntahan yung location mo. At para mas maliwanagan ka pa at para mas ma-visualize mo pa itong step na ito, ay magbigay tayo ng isang highway sa internet na marami talagang commuters dito and in fact, nakatambay sila sa highway na ito, no? And it is no other than Facebook. So, tanong is, how can we manipulate commuter flow in Facebook? Tama ba? So, paano natin ngayon i-manipulate yung mga Facebook users para puntahan yung location natin, which is yung website natin or yung ino-offer natin? Tama? So, ito yung ilang mga paraan na pwede ninyong gawin upang sa ganon, ma-manipulate na yung commuter flow from Facebook going to your website. Okay? So, una is, you can join Facebook groups in your niche market and provide value here. So, pwede kang sumali sa iba't ibang Facebook groups na may kinalaman sa niche market mo at yung gagawin mo dito ay mag-provide ng value na talagang makakatulong sa members dito and then maglagay ka ng call to action sa bandang dulo directing them papunta sa website mo.
So say for example, nasa beauty industry ka. So pwede kang mag-share ng article or ng training video dito or ng mga report dito on how to remove wrinkles. Okay? Tapos sa bandang dulo ay may call to action ka, directing them to visit your website para mabasa yung kabuuan ng value na binigay mo. Ayos ba yun? Or say for example, nasa weight loss industry ka naman, pwede kang mag-share ng article or ng kahit anong bagay na may value dito on how to lose weight, and then sa bandang dulo ay may call to action ka dito, directing them papunta dun sa website mo para mabasa nila yung kabuuan ng value na binibigay mo. And yung pangalawa is you can create a Facebook fan page and advertise your products using Facebook ads. So kung familiar ka sa Facebook ads, ito yung pinakamabilis na paraan para maraming targeted na tao yung makakita ng ino-offer mo. So sa isang Facebook ads, maraming variables dito na pwede mong i-set up para mapili mo lang talaga yung mga taong pwedeng makakita nung ads mo na yon. So say for example, kunwari nasa network marketing industry ka, no? So pwede mong i-set na yung makakakita lang nung Facebook ads mo ay yung mga taong engaged na sa mga making money online or mga opportunity seekers. So in short, yung mga nagpakita na ng desire to earn additional income. Okay? So, ganun kabilis at katargeted mag-drive ng traffic using Facebook ads. And pwede mong iset yung ads mo based sa behavior ng tao, sa gender nila, sa location nila, sa edad nila, at syempre, napakaraming factors pa na pwede mong iset up dito. And then, ang gagawin mo na lang is papapuntahin mo na sila dun sa landing page mo, which is pwedeng sa blog mo, but most of the time kasi, dun sa lead capture pages mo. Ayos ba yun? So ngayon, sa pagdadrive ng traffic, maraming factors na pwede mong i-consider dito, no? And yung una dito is, how busy is your highway? So gaano ba kadami yung mga tao o gaano ba kadami yung mga commuters na dumadaan sa highway na ito? Okay? So say for example, yung billboard na ito na makikita sa Guadalupe, sa may EDSA, no? So I hope napuntahan nyo na yung area na yan, and I hope napansin nyo na yung mga naglalakihang billboards dyan. Okay? Question is, di ba ang gandang location ng billboard na ito? Kasi ang daming commuters yung dumadaan sa Guadalupe, and meron pang MRT station dito. Tama? Kaya talagang daanan siya ng tao. And as a result, marami ngayon yung makakakita ng ads ng mga companies na ito. Tama ba? And as an effect, magiging aware pa ngayon yung tao doon sa ino-offer nila at yung benefits ng mga products na ito. Tama? So, how busy is your highway? So, second thing that you need to consider is how busy is your ad? So, dito naman, ilang tao ba yung nakakakita ng ads mo? And sino-sino sila? At nakakasiguro ka bang napapansin ito ng mga taong dumadaan sa highway na yon? So, third thing that we need to consider is, does your ad correct? Tanong is, tama ba yung message ng ads mo? Or tama bang tao yung nakakakita ng ads mo? Or tama ba yung location ng ads mo na yon para makita ito ng target audience mo? So, kailangan mo ding i-consider yung mga questions na ito. Okay? So, pang-apat, creative alternatives. Guys, kailangan maintindihan natin dito na hindi lang sa mga highway meron traffic, no? We need to think outside the box. Okay? Kailangan maging imaginative tayo and kailangan maging innovative tayo. Madalas kasi, marami din traffic sa mga intersections, sa mga parking lots, at syempre, sa MRT. Tama? So, sa internet, saan ba yung mga intersections dito? Saan ba yung mga parking lots dito? At saan ba yung MRT dito? So, kailangan mo din i-research ito and kailangan mo din i-consider ito para sa pagdadrive mo ng traffic. And panglima, prime location. So, katulad ng example natin kanina, willing ka ba maglaan ng mas malaking budget para mas marami yung makakita ng business mo, or willing ka to pay it through your time by simply driving traffic using free marketing strategies? Okay ba yon? So, ito yung ilang mga bagay talaga na kailangan natin i-consider or kailangan natin isaalang-alang para sa pagdadrive natin ng traffic. Okay? And this time, pag-usapan naman natin kung saan ba tayo pwedeng mag-drive ng mga traffic.
papunta sa mga websites natin. So first things first tayo dito, no? Kailangan malaman mo muna sa sarili mo kung ano bang method yung gusto mong gawin para sa pagdadrive mo ng traffic. Okay? Ibig ko sabihin dito is ganito, no? Willing ka bang mag-spend ng oras mo or willing ka bang mag-spend ng pera mo para makapag-generate ka ng traffic? Or willing ka bang mag-spend ng oras at saka ng pera mo para makapag-generate ka ng traffic? Okay? So ngayon, kung ang decision mo is you're going to buy your traffic, which is actually yung fastest at easiest method para makapag-save ka talaga ng maraming oras, is ito yung ilang mga paraan na pwede mong gawin para makapag-drive ka ng traffic. So nandyan yung Facebook ads, Twitter ads, solo ads, banner ads, AdSense, Google AdWords, tsaka napakarami pa. At pag-uusapan natin yung ilan sa mga ito on how to drive traffic in a separate training videos. Kaya lagi mo talagang i-check yung email na in-register mo para ma-access itong video serye na ito dahil dun ko isi-send yung mga link ng mga training videos na ito. Okay? Sa kabilang dako naman, kung willing ka naman bayaran ito with your time, ito yung ilang naman mga paraan para makapag-drive ka ng traffic. So, nandyan yung email marketing, SEO, social bookmarking, affiliate programs, viral marketing, blogging, Facebook groups, at saka syempre, napakarami pa. Okay? So, yung kagandahan lang dito is free siya, pero yun nga, you're going to sacrifice your time para lang makapag-drive ng traffic. And tulad dun sa nauna, pag-usapan din natin yung ilan sa mga ito in a separate training videos at ipapadala ko yon dun sa email address na iniregister mo para ma-access itong video serye na ito. So, dito mo talaga kailangan mag-start, no? Mag-decide ka ngayong araw na ito kung anong method ba yung gusto mong gawin para makapag-drive ka ng traffic. Willing ka bang bayaran yung na-generate mo na traffic with your money or willing ka bang bayaran yung na-generate mo na traffic with your time? So that's it guys. I hope with this video ay mas maliwanag na sa'yo yung kahalagahan ng traffic, no? Bakit kailangan targeted traffic yung madrive natin at bakit kailangan malaman mo muna kung may traffic ba na available para sa ino-offer mo. Okay? Mas madali kasing ibenta yung isang bagay kung alam mong may demand na dito at willing itong bilhin ng target audience mo. Kaysa sa ibenta mo yung isang bagay na wala naman desire yung audience mo para bilhin ito. Ang result kasi is parang nag-hard selling lang tayo. Okay? Kaya importante talaga na mag-research ka, alamin mo kung may high demand of traffic ba yung offer mo para hindi ka mahirapan sa bandang dulo kakaisip kung saan mo hahanapin yung mga taong posibleng bumili nung ino-offer mo. So, in conclusion, hindi ka talaga kukuha ng web traffic or hindi ka gagawa ng web traffic. Hahanapin mo lang sila at ida-divert mo sila ngayon papunta sa mga websites mo. Alamin mo kung ano yung mga needs tsaka mga problema nila, then focus all your content and your business as the solution to their needs and to their problems. So gumawa ka ng mga ads at ilagay mo yan sa harapan ng mga traffic na yon. Okay? So that's it guys. Thank you so much for watching this video, and kung meron pa kayong mga katanungan or additional informations na kailangan, pwede niyo akong i-email sa pinoyinternet-selling-system@gmail.com or pwede niyo akong i-message personally sa aking Facebook fan page http://bit.ly/message Christopher. Also, please comment anything kung ano yung masasabi mo sa training video na ito para malaman ko pa kung anong klaseng video or valuable training yung pwede kong ibigay sa'yo, no? It means a lot to me kung gagawin mo ito sa akin. Okay? And finally, please share this video series with your team, with your friends, and with your colleagues para matulungan din natin sila sa kanilang sari-sariling business. Okay? And yung pwede mong gawin is i-share mo ito sa iyong mga social media accounts. So, that's it guys. Once again, this is Christopher Valdez of MarketingGeniusSecrets.com. I-check mo palagi yung email address mo and kita-kits sa next special training video.